Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon, ay shoutout muna sa dalawa nating kababayan. Unahin ko to si Oni Vlog. Hello po, pa-shoutout sa next video po. Silent subscriber po ako. Salamat kabayan at shoutout sa iyo. At pangalawa ay si Jared Amancio. Nakaka-inspire po mga video nyo, idol. Sana makapunta din po ako dyan sa South Korea bilang EPS worker. Pa-shoutout po next video, Kuya Pinong. Lamok. Madami na mga kabayan lamok dito sa South Korea. Pahabol pa ng shoutout si Mark Tapasyon. Hi Kuya Pinong, ako yung nakamotor. Ito si kabayan yung na-accident sa motor dati. Ngayon magaling na ako at nakabawi na din ng lakas. Kasabay nun, na-hired ako sa additional EPI. Additional selection si kabayan na hired nung 19. Shoutout. Shoutout sa iyo kabayan, mabuti na lang at ngayon ka nagka-employer kasi dati ito si kabayan ay nabanggit ko rin doon sa nakaraang video ko, medyo matagal na nagtatanong siya kung kakancel ba kung nagka-employer daw siya kasi nung time na yun ay na-accidente siya sa motor at nagka-injury at gusto nga niya noon ay wag muna siyang magka-employer kasi nga kung magka-employer siya nung time na yun na-accidente siya sa motor ay hindi talaga siya papasa sa medical. Mabuti na lang at ngayon ka nagka-employer kabayan, kaya congrats. Ang video ko ngayon ay tungkol dun sa mga ibang nababasa ko sa mga group sa Facebook. Tungkol nga sa proseso na ginagawa ng BMW at Isor de Korea. Marami nga nagrereklamo bakit tambak-tambak na daw ang mga naghihintay ng employer ay pa-exam pa rin ng pa-exam. Para sa akin mga kabayan ay wala naman dapat sisihin tungkol sa ganyan. Kasi sila yung nagpapatupad kung ano yung batas, kung ano yung gagawin nila tungkol sa pagpapadala ng mga EPS worker dito sa South Korea. Tungkol sa pagbabago ng sistema nila, tungkol sa proseso ng pag-a-apply dito sa South Korea bilang isang factory worker ay wala na tayong magagawa dyan. Sila yung nagpapatupad niyan, sila siyempre yung masusunod. At isa pa ay hindi naman kayo pinilit. Wag naman sana kayong masasaktan sa sasabihin ko. Pero sasabihin ko lang talaga yung totoo. Alam ko talaga yung pakiramdam ng mga naghihintay ng employer na matagal nang hindi na-select. Unang-una ako, matagal din ako naghihintay ng employer. At pumasok din sa isip ko dati noon nung hindi pa ako nagkaka-employer na bakit sila pa-exam ng pa-exam. Ay ang dami pa namin naghihintay ng employer. Pero nakarating naman ako dito kahit matagal akong naghintay. Tungkol sa bagay na yan, tambak-tambak na kayo ay wag sana kayong masasaktan sa sasabihin ko pero ito talaga yung opinion ko na walang pumilit sa inyo na mag-apply kayo dito sa South Korea. Unang-una, sinasabi na yan ng BMW na ang pag-apply dito sa South Korea ay walang kasiguraduhan, lalong-lalo na sa mga babae. Sa mga hindi pa nakakaalam at mga baguhan dito sa aking YouTube channel, kahit may pasa mo na ang exam, Ishihara test, skill test, medical, magkaroon ka ng approval at nandun ka na sa roster, nandun na yung pangalan mo sa pamimilian, ay walang kasiguraduhan. Walang kasiguraduhan na ikaw ay magkaka-employer. Pero ito talaga yung napansin ko dito. Nung mga nakaraang taon, pag nagpaparegister sila para sa EPS topic exam, ay nakita nyo naman na inaabot na halos ng 50,000, 60,000, 40,000. Pero pagdating ngayong 2025, ang napansin ko lang, nung unang registration noong February, ngayong taon, ang pinapasok lang nila ay 7,500. Tapos, siyempre umasa tayo na magkakaroon ulit ng registration. Ito nga at mangyayari ngayong, ang second registration ngayong taon para sa EPS topic exam ay mangyayari next week, August 25. Nakita naman yung pagbabago, di ba? Kahit sa registration, kukunti na lang. 7,500 tapos itong mangyayari next week na registration, ang kukuhanin nila, ang papapasukin nila sa registration ay 2,500. Kung pagsasamahin natin yung 7,500 noong February at yung mangyayari ngayong August 25,
ay nasa 10,000 lang yung pinapasok nila ngayong taon sa registration. Kahit sa registration ay bumaba talaga. Pero ito yung naisip kong dahilan. Pero hindi ko sinasabi na ito talaga yung dahilan ha. Ito lang yung naisip ko. Ito ay tungkol doon sa pagpapalit ng visa dito sa South Korea, yung tinatawag na E7-4 visa. Halimbawa, yung mga EPS worker dito sa South Korea, E-9 ang hawak niya na working visa. Ngayon, kung gusto mo magpalit ng visa para for life ka nang magtatrabaho dito sa South Korea hanggat kaya mo, ay magpapalit ka ng E7-4 visa. Ang nangyari kasi dito, itong sinimulan yata nung nakaraang taon, pinadali nila yung requirements sa pagpapalit ng E7-4 visa. Dati noon ay kailangan mo pang kailangan ay may certificate ka ng KIIP or TOPIK para yun yung number 1 na requirements kung gusto mong magpalit ng E7-4 visa, at yun nga ay tinanggal na nila. Ngayon ay kahit wala kang KIIP o TOPIK, halimbawa level 2, ay pwede kang maging E7-4 visa. At karamihan sa mga company dito sa South Korea, yung mga E9 visa na mga EPS worker ay dinidiretso na nila ng E7-4 visa para hindi na sila kumuha ng tao sa Pilipinas. Siyempre, advantage ng hindi na sila kukuha ng tao sa Pilipinas, at kung itutuloy nila o patatagalin nila magtrabaho dito yung dati nilang tauhan, siyempre ang advantage noon ay hindi na kailangang turuan sa trabaho at kahit papaano ay nakakaintindi na ng Korean language. At yun yung naisip kong dahilan kaya siguro nabawasan yung pag-select ng mga EPS worker na manggagaling sa Pilipinas. Ganun talaga. Siyempre, halimbawa yung isang company ay diniretso na ng E7-4 visa, yung mga tauhan niya, ay paano pa siya kukuha ng tao sa Pilipinas, di ba? Ngayon, ang mangyayari dito, iintay na lang magsawa yung tauhan niya at uuwi na sa Pilipinas tapos papalitan. Yan nga ang tanong, kailan pa uuwi, di ba? Kaya, yun yung isa sigurong dahilan kaya medyo kumunti yung mga nasiselect na manggagaling sa Pilipinas. Hindi lang naman yan sa Pilipinas nangyayari. Marami kasing pinagkukuha ng EPS worker ang South Korea. Nasa 16 or 17 na bansa. Siyempre, pati yung mga yun ay kasali sa batas na yun. Kasali yun sa mga maraming mag-E7-4 visa na for life nang magtatrabaho dito sa South Korea. At wala tayong magawa, ganun talaga. May mga employer kasi dito na ayaw na nila ng kumuha ng bago at ayaw na nilang magturo. Ang gusto nila, diretso trabaho na lang. Talagang may epekto yung pinadali nila yung proseso ng pagpapalit ng E7-4 visa dito sa South Korea. At may epekto talaga yan dun sa mga naghihintay ng employer sa Pilipinas at sa mga darating pang mga taon. Kaya yung mga sincere worker dito na iba, na malapit nang matapos yung kontrata, na hindi pa sila kontento doon sa kinita nila dito, diretso na yun. Diretso na sila ng E7-4 visa.